Okay, magandang hapon mga katek. So our topic for today is about IECB or idle air control valve. So purpose po nitong idle air control valve is siya yung nagbibigay ng idle sa ating mga sasakyan. So may separate po ito na motor or stepper motor. Ibang tawag nito is stepper motor eh. So pero ang common na tawag talaga nito IECB. So ito po siya. Itong mga type ng kuan na to, itong may mga IECB na mga sasakyan hanggang 14 yata o meron pang 15 eh. O hanggang 2014 galing sa parang 2000 to 2014. Depende, basta lumang modelo hanggang nag 2014 meron pang IECB o idle air control valve. So purpose nito is siya ang nagbibigay ng idle sa ating sasakyan during malamig. So ito siya, pag malamig pa yung engine natin, magkukuman si computer box na bigyan ng idle na 1500 RPM, so revolution per minute. So itong IECB ito, bali atras to konti para magbigay siya ng mas maraming hangin dito sa ating intake manifold. So ito yung throttle body, ito yung bypass niya. Ang magkocontrol nito, itong butas na to is si IECB. So pag atras to, mas maraming volume ng hangin ang papasok dito sa intake manifold. So ito, karugtong nito is intake manifold. So akyat yung idle natin. So during pag mainit na yung ating makina, siguro mga 80 to 90 degrees, ito bali aabanti na naman tong valve niya para bibigyan niya na yung saktong idle, o yung standard na idle is 650, 7 to 900, depende sa unit, depende sa laki ng sasakyan. Pero pag mainit na talaga is dapat 7 lang siya 750 ganon. Pag nag AC ka, siya din. Pag nag aircon ka, siya din yung nagbibigay ng umaatras, nagbibigay ng additional na idle sa sasakyan. Kasi mag-idle up siya ng konti, siya din yung nagko-control ng idle na yon. So yan yung purpose ni IECB. So pag nawala yung ating idle, kailangan na natin muna, first step is linisan yung throttle body, yung dito dito sa valve niya, ito lilinisan natin IECB valve at saka yung housing, kasi pag puno na yan ng carbon, so wala nang hangin na papasok masyado dito. So ito yung valve niya. So yan yung dapat natin gawin, linisan na first step. Pero mas maigi sana kung naka-IECB pa yung mga sasakyan natin. Every 100,000 dapat linisan na natin para hindi masyadong mapuno ng carbon dito sa loob, kasi may thread to loob ng IECB. Naka-thread lang kasi to yung motor is iikot lang right and left. So ito may thread to sa loob, papasok at lalabas. So pag napuno na ng carbon yung thread, so titigas, yan na yung time na magmamalfunction na si IECB, at saka katagalan masusunog na yung winding niya sa loob. So dapat may proper maintenance tayo sa IECB. 100,000, 80,000 dapat magpalinis na tayo ng ating throttle body. Kung mas maigi sana kung mas earlier pa. So yun lang mga katek. Ito si IECB, siya yung nagkocontrol ng idle air control valve. Sa mga nagtatanong,
pag nawala yung idle na yung sasakyan. So ito yung una natin i-check, si IECB. So pero sa mga newer model 2016 and up, yung iba nito wala nang IECB. So motor type na siya talaga at wala nang cable. Yung mga disakit na lang, wala nang cable yung ating throttle body, wala na siyang IECB. So yun lang mga katek, maraming salamat, magandang araw.